Ang daming tao sa may Nubo. Iyan. Maraming tao doon. Kahit saan ka pumunta, maraming tao. Oo. Sa Cavite na ulan. Ayan, magandang hapon. Dito rin maraming tao din doon, ha? Ayan na, tawid na tayo. Ayan. Ito lang. Dito lang, mamigay lang tayo. Hello po! Hello po! Hello po! Ang pagpapala po ng Diyos, ang pag-ibig ng Panginoon ay ating maranasan. Sa bawat tao po na naglalakaran, may kanya-kanya pong pinupuntahan, busy. Hello po! Kami po ay muling naandito para hiramin ang inyong mga tenga. Para po, kahit papano, magkaroon po tayo ng pag-asa. Pag-asa po, na tanging sa Diyos lamang natin masusumpungan. Salamat po sa Panginoon, hindi po umulan dito sa atin, kasi po sa ibang lugar, ay may bagyo, sa ibang lugar ay umuulan. Di po ba? Magpasalamat po tayo at wala pong ulan dito sa ating lugar. Sa biyaya ng Diyos. Pero tayo po'y patuloy na manalangin sa ating mga lugar kung saan po may bagyo, kung saan po dumaraan yung ulan. Ating pong ipanalangin dahil sabi ng Diyos, kapag nanalangin ang mga matuwid, ito po ay pakikinggan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isa. Nandito po kami para dalhan po tayo ng pag-ibig ng Diyos. Yan po ang sa aming trabaho. Magbahagi po tayo ng pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos. Mahal po tayo ng Panginoon. Nandito po kami para padalan po kayo ng pag-asa, para padalan po kayo ng pag-ibig ng Diyos. Yan po yung aming trabaho. Ang pag-ibig ng Diyos, ang aming ibahagi. Libre naman po ang pag-ibig ng Diyos. Sabi po doon, ibahagi si Kristo. Dahil si Kristo po yung tagapagligtas. Mag-ingat po kayo sa bawat isa. Mahal po tayo ng Panginoon. Mahal po tayo ng Diyos. Yun po yung aming layunin. Sabi po sa Biblia, ibahagi po ang kaligtasan sa bawat sulok ng mundo para po ang lahat ay makarinig dahil po mahal ng Diyos ang mga tao. Kaya po hihiramin po muna namin ang inyong mga tenga, kahit po saglit lang, kahit po 30 minutes. Basta po kami naandini para bahaginan po kayo ng pag-asa. Pag-asa po ang dala namin dahil ang Diyos po ang nagbibigay ng pag-asa. Salamat po. May mga libre nga po pala kaming babasahin. Libre po yung babasahin. Wala po kaming hinihinging pera. Kung kami po'y maraming bilyones, bibigyan po namin kayo ng mga pera. Kaso ang mayroon po kami ay ang Panginoon. Yun lang po ang mayroon kami. Salamat po sa Panginoon dahil may kalayaan po tayong magbahagi ng kaligtasan. Yun lang po ang mayroon kami. Ang magbahagi ng salita ng Diyos. Sabi po doon, ibahagi si Kristo dahil si Kristo naman po yung tagapagligtas. Sabi po sa Biblia, si Kristo po yung namatay sa cross para po tayo ay iligtas sa kapahamakan. Kaya po, ito lang po yung magagawa namin, mga ate kuya, ang bahaginan po tayo ng pag-ibig. Yan po yung daladala namin, the love of Jesus, para po makarating sa bawat sulok ng mundo. Sa
Salamat po sa kabutihan ng Diyos na tayo po ay malaya. Malaya na maglakad, malaya na magbahagi ng pag-ibig ng Diyos. Salamat po. Nawa po sa hapong ito, kami po ay makapagbahagi ng patuloy na salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng pag-asa at kaligtasan. Sabi po sa Mateo 28:19-20, Go, pumunta ka sa iba't ibang sulok ng mundo, sa mga kalye, sa mga syudad, para ibahagi ang kaligtasan at ang Diyos po ang magliligtas. So, kaya po yun yung trabaho namin na magbahagi ng pag-ibig ng Diyos. Yan po yung aming trabaho. Sabi nga doon, kapag mahal mo ang isang tao, pasasabihan mo po na mahal sila ng Diyos. Yan po yun. Meron po kaming isang Bible. May dala po kaming isang Bible. Kung sino po yung gusto, lumapit lang po para hingin. O, tingnan niyo po yung nasa jeep. Nothing is impossible. Ibig sabihin, walang imposible. Kaya ng Diyos na iligtas ng mga tao kapag tayo po ay lumapit at humingi ng tawad sa Panginoon. Wala po palang imposible sa Diyos. Kaya po niyang iligtas ang mga tao. Dahil mahal na mahal ng Diyos ang mga tao. Sabi doon, ibahagi ang kaligtasan. Sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya po ipinadala niya si Jesucristo upang ipanganak ni Mariang Berhen, upang ang isang tao na manalig o manampalataya kay Jesucristo ay bibigyan niya po ng buhay na walang hanggan sa langit. Ibig sabihin, kaya pala si Kristo namatay para tayo makatanggap po ng kaligtasan. Ibig sabihin, totoo po palang may impyerno at totoong may langit. So, ang concern po ng Panginoong Yesus, tayo po ay maligtas ang kaluluwa. So, kaya po, yun ang aming trabaho, na bahaginan po kayo ng kaligtasan. Kaya salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po. Nawa po yung salita ng Diyos ay magtimo sa ating mga puso. Dahil yung salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Ang salita ng Diyos ang magbabago sa atin. Ano man po ang lahi natin, hindi po namimili ang Panginoon. Ang mahalaga lamang po, tayo po ay kumilala kay Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas. May Bible po kami, may libre po kaming Bible, kung sino pong gusto. Sabi nga po doon, wala pong bayad, yung Bible, libre po yun. Sabi nga po doon, kailangan po ang pamilya ay mayroong Bible sa bahay, kasi po yung Bible ay salita ng Diyos. Kapag binasa po natin ang Biblia, tayo po ay aayos ang buhay, magkakaroon ng kapayapaan, magkakasumpong ng kaligtasan, ang Diyos po ang magpapala, ang Diyos po ang nagliligtas, yun po, marami pong bagay ang mababasa natin sa Biblia kapag tayo po ay nagbasa. Kaya po, amin pong pinaparating sa inyo, kung wala pa po kayong Bible sa inyong mga bahay, meron po kaming Bible na ipinapamigay. Mapalad po yung mga nagbabasa ng Biblia kasi po magiging matalino ka, makikita po natin kung paano mamuhay ng banal, kung paano mamuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Yun po yung pinakamaganda na layunin ng Panginoon sa bawat tao na makakilala kay Kristo. Kilalanin po natin si Kristo dahil si Kristo lamang po yung namatay sa cross para po tayo'y makasumpong ng buhay na walang hanggan. Kaya po tandaan po natin, mga libre pong babasahin. Ako naman ang Ayan.
Salamat po. Basta may Bible po kami diyan. Yung gusto po ng Bible, ay pwede naman po mga libreng babasahin. Salamat po sa inyo. Napakaganda naman po ng layunin namin. Ang aming pong daladala ay pag-ibig ng Diyos. Hindi po kami, wala po kaming hokus-pokus na ginagawa. Wala po kaming sobre. Hindi po kami nangihingi ng sobre. Wala po kaming buslo. Ang layunin po namin ay tao sa puso na kayo po ay mabiyayaan ng pag-ibig ng Panginoon. Wala po kaming maraming pera. Pero meron po kami, si Kristo sa aming puso. Kapag tinanggap po natin si Kristo bilang Diyos natin at tagapagligtas, bibigyan ka po niya ng buhay. Buhay sa langit. Dahil yun po ang layunin ng Panginoon. Babasahin po nga. Siyempre po. Hindi po kami nangihingi ng kapalit sa babasahin. Libre po yan. Huwag po kayong matakot. Sabi po sa Mateo 11:24, come, lumapit kayo, mga napapagal, may problema, may sakit at ramdaman, bibigyan po tayo ng Diyos ng kapamahingahan. Bibigyan po tayo ng Diyos ng kapamahingahan sa espiritual na buhay. Mga libre pong babasahin. Yung po yung gusto ng Panginoon, makatanggap po tayo ng kapayapaan, buhay sa Diyos. Anak, libre. Ayan, salamat. Sige, bigyan mo yung kapatid mo. Sabi po doon, sa John 14:6, Jesus is the only way, the truth, in the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. Maliban po pala ang isang tao ay magsisi at manumbalik, tanggapin si Kristo, hindi po niya mararanasan yung kalangitan. Hindi po siya makakarapunta sa langit. Ibig sabihin nun, yung pera po pala, kayamanan, katanyagan, kasikatan, mga sasakyan, magagarang bahay, mga alahas, hindi po pala makakapagligtas sa atin. Ang makakapagligtas lang po pala sa atin kapag tinanggap natin si Jesus bilang Diyos natin at tagapagligtas. Hindi po relihiyon ang aming dinadala mga ate kuya, kundi relasyon kay Kristo. Kahit ano pong relihiyon ang pasukin natin, kung wala ka namang pananampalataya, hindi po tayo makakasumpong ng kaligtasan. Kaya po ang sikreto ay napay Yesu Kristo lamang. Kaya po panay ang aming pagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos para po maligtas din naman ng tao. Ano po? Yun po yung layunin kung bakit po si Kristo ay nangatay sa cross para po makasumpong ng buhay na walang hanggan ng tao. Totoo po yun. Tandaan po natin, hindi po kami nagpapakahirap dito kung wala pong impyerno. Meron pong impyerno at langit. Kaya nga po habang maaga, pinapasabihan ng mga tao para po makapaghanda. Bakit po maghahanda? Babalik ang Diyos sa rapture. Paano kung ang mga tao po hindi nakahanda, walang pananampalataya, kung hindi ka pa born again Christian? Sabi po sa John 3:3, ang isang tao ay kailangang The Bible said, John 3:3, you must be born again to see the kingdom of God. You must see. You must born again. Kailangan po pala na tayo ay ipanganak na muli. Ibig sabihin po na ipanganak na muli, yung ating pong mga kaluluwa, yung mga espiritu natin ay patay. Kapag po pala tayo nagsisi ng ating kasalanan, tinanggap si Jesus, tayo po ay mabubuhay ang kaluluwa. Yung espiritu ng Diyos ay mananahan sa atin. Kaya po yung gawa namin na pasabihan ng mga tao na kailangan na po nating manumbalik sa Diyos habang may panahon na. Bakit po? Ang panahon po ay pasama ng pasama. Sabi po sa Mateo 24, darating ang panahon, magkakaroon ng tagutom, mga mahalang bilihin. Ano pa? Mayroong digmaan, wars, rumors of war. Ano pa yung nangyayari sa ibang bansa? May digmaan. Mahalang bilihin. Alam po ng mga born again Christian na may something wrong na mangyayari sa mundo. Kaya po yung concern ng Diyos ay pasabihan tayo para tayo makapanumbalik sa Panginoon.
Napakahalaga po ng iyong kaluluwa. Napakahalaga na ikaw ay maging born-again Christian bago dumating ang Panginoon sa kanyang pagbabalik. Kasi kung hindi tayo mag-born-again Christian, mayroon pong kapahamakan sa Bible. Sabi doon, yung nakasulat lamang sa aklat ng buhay ang makakapunta sa langit. Kaya kailangan po nating magdumali, ipasulat natin ang ating pangalan sa aklat ng buhay upang pagdating ng panahon, makakasama tayo sa langit na pangako ng Diyos. Napakaganda po ng plano ng Panginoon. Kaya nga po, hanggat may pagkakataon, pasabihan po ang mga tao. Kaya po hanggat may pagkakataon, sabi po, kailangan na natin pong magsisi. Malinaw po, magsisi ang lahat ng tao. Bakit magsisi ang mga tao? Sabi po sa Romans 3:23, ang lahat ng tao ay makasalanan. Malinaw po ang Bible, inuulit-ulit lang po namin yung nasa Biblia. Ang lahat ng tao ay makasalanan, kaya kailangan po natin magsisi. Subalit, kapag tayo po ay nagsisi na ng ating kasalanan, tayo po ay patatawarin na ng Diyos. At kapag tayo pinatawad na ng Diyos, ano pong mangyayari sa atin? Magiging anak ng Diyos. Sabi po doon, ang lahat ng mga sasampalataya kay Kristo ay pagkakalooban niyang maging anak ng Diyos. Napakahalaga po pala ng ating pagsisisi at pananampalataya para tayo ay maging anak ng Diyos. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. The Bible said, ang magiging anak lang ng Diyos, yung mga taong magsisisi at mananampalataya kay Kristo bilang Diyos tagapagligtas. Kaya po napakahalaga na ngayon pa lamang, magsisi na po tayo ng ating mga kasalanan. Habang may pagkakataon pa, kumakatok po ang Panginoon sa inyong mga puso. Sabi po doon sa Revelation 3:20, ang Diyos ay kumakatok sa ating mga puso at ang sinumang bukas ang puso ay makakatanggap ng kaligtasan. Salamat po kung mga born-again Christian na yung iba dyan. Sino po ang malakas ng loob? Nasisigaw ng amen, born-again Christian yon, na hindi nahihiya. Sabi doon, do not be ashamed. Huwag mong ikahiya si Kristo. Dahil kapag ikinahiya natin si Kristo, ikakahiya ka niya pagdating ng panahon in the judgment day. Tayo po ay nasa biyaya pa ng Diyos, grace. Pero kapag po tapos na yung kaligtasan, paano na po yung mga tao? Kaya po, habang may chance, habang may pagkakataon, bumalik na po tayo sa Diyos na nagbigay ng hininga sa atin. Bumalik na po tayo kay Kristo na nagbigay ng hininga sa atin. Si Yesu Kristo po yung nagbigay ng hininga sa atin, wala pong iba. Siya lamang po. Ang sabi po doon sa Roma 6:23, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang handog ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya po ito yung panahon, sabi doon, this is the day, this is the day, this is the day of your salvation. Huwag tayong magpahuli, baka bukas ay huli na ang lahat. Ito po yung araw ng kaligtasan. Kaya po kumakatok ang Diyos sa ating mga puso. Habang may pagkakataon pa tayo, manumbalik po tayo sa Panginoon. Sabi po doon, 3 bagay po ang dapat nating gawin para tayo makatanggap ng kaligtasan. Una po, letter A, accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Tanggapin natin si Kristo bilang Diyos natin at tagapagligtas upang tayo ay makasumpong ng buhay na walang hanggan. Babasahin po. Salka po ni Jesus Christ. Pangalawang gagawin natin para tayo mapunta sa langit. Letter B, believe. Believe Jesus Christ died for you. Manampalataya. Sabi po doon
Sa Efeso 2:8-9, ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, hindi po sa mabuting gawa. Kahit hindi mag-donation ng 1 million, kung wala ka namang pananampalataya kay Kristo at hindi ka nagsisisi, hindi mo masusumpungan yun. Kaya po, maniwala po tayo habang may nag-warning pa. If you love someone, bibigyan mo po siya ng warning. Kapag mahal mo ang isang tao, pasasabihan mo siya na may kapahamakan. Kapag mahal mo ang iyong pamilya, ang iyong mga kababayan, pasasabihan po natin dahil mahal tayo ng Panginoon. Mga babasahin anak, ay, hello, God bless you. Salamat po ha. Ito anak. Ayan, mapalad ang tumatanggap ng mga babasahin. Alam niyo po ba, sa ganitong tracts, ako na born again Christian, may nabigay sa akin ng ganitong babasahin. At nabasa ko doon sa babasahin, kailangan ko magsisi ng aking kasalanan. Ay di ako'y nagsisi. So kaya ako po naging na ngayon, how many years na? Oh. Kapag ikaw po'y naging born again Christian, hindi mo pagsisisihan. Kasi totoo yung pangako ng Diyos na buhay sa langit. O, mamatay, mabuhay, may salvation, may langit. Basta, wag lang tayong lalayo sa kalooban ng Diyos. Ano po? Mabuhay ng matuwid at banal sa harapan ng Diyos. Pangatlo, letter C. Para tayo mapunta sa langit, confess. I-confess po natin na tayo makasalanan. Babasahin po. Jesus love you po. Anak, babasahin anak. Jesus love you. Mahal na mahal ka ng Diyos anak. Namatay si Kristo sa iyo sa cross para iligtas ka anak. Hallelujah. Yun po yun. Kailangan natin i-confess na tayo ay makasalanan. I-confess natin na hindi natin po kayang iligtas ang ating mga sarili. Ano po? Hindi po natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Salamat po. Walang ibang makakapagligtas. Ako, ang bawat tao, hindi namin kayo maiiligtas. Pero, itong ino-offer namin sa inyo na Jesus Christ, yun ang magliligtas sa inyo, mga anak. Kaya po sa hapong ito, maliwanag po ang sabi ng Biblia, manumbalik po tayo habang may chance pa. Lumapit po kayo kay Kristo. Huwag po kayong lumayo. Huwag po kayong lumayo. Lumapit kayo kay Kristo. Hindi po relihiyon ng aming dinadala, kundi relasyon. Kahit anong lahi natin, relasyon kay Kristo ang magsasalba sa atin. Pananampalataya. Lumapit kayo kay Kristo habang may pagkakataon pa, mga tao. At tandaan po natin, hanapin natin ang Panginoon habang siya'y mahahanap pa. Ang panahon ay pasama ng pasama at patuloy namin kayong pasasabihan, sabi sa Pahayag 13. Pag dumating ang panahon, huwag kayong magpapatatak ng mark of the beast. Pati pag natatakan po kayo ng mark of the beast, kayo po'y pag-aari na ng halimaw. Sa noo at sa kamay, nasa Biblia po yan. Ang diablo po ay tuso. Ang diablo po, ang trabaho niya sa John 10:10. Ang trabaho ni Satanas ay pumatay, magnakaw at magwasak. Pero ang gusto ng Diyos, buuin ang pamilya. Gusto ng Diyos na tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Yun po yung ino-offer namin. Kaya lumapit kayo. Lumapit kayo. Lumapit po kayo habang may pagkakataon pa. Lumapit po tayo habang may chance pa tayong magsisi. Dahil kapag hindi po tayo nagsisi ng ating mga kasalanan, sa impyerno po tayo pupunta, mga ate kuya. Sa impyerno po itatapo ng mga tao kapag hindi nagsisi ng kasalanan. Kaya yun po yung aming dinadala sa inyo. Love. Jesus is love. Manumbalik po tayo sa Panginoon. Ako po'y mananalangin ng kaligtasan at yung gusto ko na manalangin ay may kalayaan po tayong manalangin dahil ang panalangin ay pinapakinggan ng Panginoon. Ang panalangin po ay dinidingit ng Diyos. Basta tao sa ating mga puso ang panalangin.
Hindi na po mahalaga kung ano yung relihiyon natin. Ang mahalaga ngayon, manumbalik tayo sa Diyos. Dahil may pagkakataon pa. Yan po yung sinisigaw namin. Jesus love you so much. Mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya po kami patuloy na nagbabahagi ng kaligtasan. Kahit isa min lamang po na tumanggap kay Kristo ay tuwan-tuwa sa langit, nagpapalakpakan ng mga anghel dahil may isang tao na muling nanumbalik sa Diyos at tinanggap si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya mananalangin po ako ng kaligtasan. Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po ay lumalapit. Humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Tulungan mo po ako sa hapong ito. Ako po ay makasalanan. Inaamin ko na ako ay isang makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Kaya sa hapong ito, patawarin mo po ako at patuloy mo pong isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang pagdating ng panahon, ako'y makasumpong ng kaligtasan. Nananampalataya po ako, Panginoong Jesus, na ikaw ay namatay para sa akin. Salamat po sa dugo na magpapatawad ng aking mga kasalanan. Sa mga oras na to, pumasok ka sa aking puso. Maghari ka sa akin. Ikaw na po ang aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa hapong ito. Tulungan mo po ako na hindi mahiya. Na ibahagi si Kristo sa kapwa ko. Dahil nasusulat na ibahagi si Kristo habang may pagkakataon pa. Salamat po, Ama. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa mga tumanggap ng babasahin. Pagpalain mo po ang bawat isa. At tunay nga po na ikaw ay may kapangyarihan na magligtas. Hindi po mawawala ng kabuluhan ang bawat ginagawa namin na pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ikaw po yung magliligtas sa tao. Kami lamang po yung taga-salita habang nandito sa lupa. Pagpalain mo po ang mga nakakinig. Nawa po yung kanilang mga puso ay patuloy na lumambot at huwag magmatigas habang may pagkakataon pa. Tulungan mo po sila, Panginoon. Pagpalain mo ang mga taong ito na lakad ng lakad. Bigyan mo po sila ng direksyon ng buhay. Maraming salamat po, Ama. Ito yung dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po sa pakikinig. At kami po ay magmimigay pa ng mga babasahin. Sa pang-Bible. Ayan, patuloy po kaming mamimigay ng babasahin. Hallelujah. Mga libreng babasahin pa po. Salamat po. Ayan, napakadami ng tao. Sa hapon? Ang dami ng tao. Salamat po na tayo ay may kalayaan na makapagbigay ng babasahin. Yan tayo, daming tao. Salamat po sa inyo dyan. Hindi ko po mabasa yung mga message nyo. Hallelujah. Ang daming tao. Grabe. Nakakatuwa yung mga tao, lakaran ng lakaran. Sino po ang born again na dyan? Yung malakas ang loob. Sabi po sa Biblia, be born again to see the kingdom of God. Napakaganda po ng offer ng Diyos. Napakaganda ng offer ng Diyos na ma-born again ang mga tao. Alam po kasi ng Diyos na may impyerno, may langit. Kaya po patuloy kaming nagbabahagi. Yan po yun kapag mahal mo ang iyong kapwa, bahagi na natin ang kaligtasan. Ayan, may Bible po. Sino po yung gusto ng Bible? Ang Biblia po ay salita ng Diyos yung nakasulat dyan. Gusto niyo pong Bible, tay? Babasahin niyo po. Sige po. Salamat po.
Tagalog? Opo, Tagalog po yan. Basahin niyo po muna sa John, Mateo, Luke, and Mark. Na doon po nakasulat kung paano maging born again Christian. Ano po? God loves you po. Bago po yan, may nagbigay po sa amin. Opo, opo. Maraming salamat po. Mayroong humingi po ng Biblia. Alam niyo po, sabi nga po doon, yung wala daw pong Biblia sa mga bahay, kung halimbawa po may dalawa po kayong mayroon po kayong dalawang cellphone, tatlong cellphone, ibenta niyo po yung isang cellphone at bumili po kayo ng Biblia. Opo, lumang tipan at bagong tipan. Opo, Tagalog po yung tatay. Maganda po yan. Ang dami po kayo malalaman dyan. Opo, basahin niyo lang po. Salita po ng Diyos yan. Yes. Tapos yung mga interesado po, basahin niyo po yung pahayag. Yan pong nakasuot sa amin na mga tarpaulin, nasa Biblia po yan na. Nasa Biblia po yan, binabasa lang po namin. Kasi nga po, sabi doon, kapag hindi nakarinig ang isang tao, paano mananampalataya? Kaya po kailangang ibahagi ang kaligtasan para ang tao ay manampalataya. Alam niyo po ba, ubos na yung isang papel. Sabi po doon sa isang papel na ipinamigay, huwag po tayong sasamba sa Diyos-Diyosan. Exodo 20, ang sasambahin lamang po pala natin ay Diyos sa Espiritu Katotohanan. Kapag po pala tayo ay patuloy na sasamba sa gawa ng kamay, sa Diyos-Diyosan, ay kawawa po tayo. O, sabi po doon ng Diyos ay Espiritu, sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Basahin niyo po yung Exodo sa Bible. Libre naman po yung Bible. Sabi doon sa Exodo, huwag kayong sasamba sa gawa ng tao. Ano po yung gawa ng tao, mga ate kuya? Mga ribulto, mga Diyos-Diyosan, alam po yun, nasa Biblia po yun. Kailangan po kasi i-remind sa tao, kasi ang tao po ay, alam niyo po ba dati, ako po ay sumasamba sa Diyos-Diyosan sa bato. Lahat po yung hiniluhuran ko. Si Maria, niluluhuran ko, si San Pedro, at yung mga ano yan, yung maliliit, hinahalikan ko pa yan. Pero, yung palang sumasamba sa Diyos-Diyosan ay may sumpa. Kaya po salamat na ako'y kinaawaan ng Diyos. Ako po'y pinatawad ng Diyos. Nagsisi po ako ng kasalanan. Tinanggap po si Kristo bilang Diyos ko tagapagligtas. Kaya po nakalaya po ako sa pagsamba sa mga bato at gawa ng kamay. Yung po pala yun. Totoo po pala yun. Kapag nagbasa ka ng Biblia, mababasa mo po yung katotohanan na hindi dapat pala tayo sasamba sa Diyos-Diyosan. Ang sasambahin po pala natin ay si Kristo sa Espiritu at katotohanan. Kaya po, salamat sa Diyos na siya mapagpatawad. Lahat po ay pwede tayong patawarin ng Panginoon. Lumapit lamang po tayo. Ano po? Lumapit po tayo kay Kristo upang makatanggap tayo ng kaligtasan. Kaya po, salamat po. Nawa po yung mga, ayan, tatay, nakakatuwa naman. Basahin niyo po yan, ha? Mahal na mahal po kayo ng Diyos. Mapalad po yung hindi nagre-reject kay Jesus Christ, ha? The Bible said, kapag in-reject niyo si Jesus Christ, kawawa po tayo. Si Jesus po kasi ay Diyos, 100% na Diyos si Jesus Christ. At siya din po ay 100% na naging tao. Kaya po maniwala na po tayo na si Jesus Christ ay Diyos. Yan po yung katotohanan. Yan po yung sinasabi namin kasi nasa Bible naman po yun. Kaya po salamat sa inyong pakikinig. Sabi po doon, hindi mawawala ng kabuluhan ang mga salita ng Diyos dahil ang Diyos ang nagliligtas. Kaya po salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong mga pupuntahan at ingatan at ang dalangin namin isang araw, maraming mag-born again Christian para kita-kita sa langit. Kasi totoong may langit po. Totoo pong may langit. Kasi kung walang langit, walang impyerno, bakit pa kailangan mamatay ni Jesus Christ sa cross? Di po ba? Logic lang ano? Bakit nga ba kailangan mamatay ni Yesu Cristo sa cross?
para po iligtas ang mga tao kasi may impyerno. Sabi nga doon sa pahayag, yung mga taong duwag, mga sinungaling, yung hindi magsisisi po ha, at yung sasamba sa Diyos-Diyosan, itatapon sa kumukulong asupre. Sabi po sa Bible ha, inuulit-ulit ko lang po yung nasa Bible. Nakasulat po sa Bible yun. Kaya po salamat sa pakikinig ninyo. Salamat po na may Diyos na mapagmahal. Napakabuti ng Panginoon. Salamat po. Salamat. Sa Panginoon po kayo magpasalamat na tayo. Salamat po. Libreng babasahin po. Ayan. Salamat po sa tumatanggap. Sa magandang hapon po at pagpalain po kayo ng Diyos. Ang trabaho po namin ay maghasik. Ano pong hinahasik namin? Yung pong binhi ng salita ng Diyos na magbibigay ng pag-asa sa tao. Amen. Maraming salamat po at magandang hapon po sa bawat isa. Nawa po Panginoon, yung bagyo po ay lumayo na, nagdidilim na po, at ingatan mo po yung mga tao sa bawat sulok ng Pilipinas, lalo tigit po, matunaw na po yung bagyo na yan, upang kami po ay safe and sound at patuloy po na mananalig sa iyo. Maraming salamat po at magandang hapon po sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. Wala pong nabingi. Kasi po pag kami nangangaral, may nagtataklob ng tenga. Pero kapag po nagkakaraoke, abay hindi naman nagtataklob ng tenga. Ipo ba? Kaya nalulungkot si Jesus. Kapag nangangaral ng salita ng Diyos, nagtatakip ng tenga. Pero pag nagkaraoke, magdamagan sayaw ng sayaw. Hindi naman nabibing Ipo ba? May wala naman nagtakip ng tenga, ano? Wala naman. Salamat po. Amen. Mamimigay pa tayo. Salamat po. Mamimigay pa kami. Glory to God. God bless po sa inyo. Pagpalain po ng Diyos ang bawat isa. Babay po muna. Madilim na po dito. Glory to God. Mamimigay pa kami ng tracts. Salamat po. Bye-bye. God bless po. Share the word of God. Amen. In season, in out of season. Glory.